From this to this. Kailangan natin dito ng karayom, tapos yung dulo ng sinulid, ilak lang natin. So yan, isang buong ikot, tapos ayan, hilain mo lang at meron na tayong buhol na ganyan. Ito yung tassel na gagamitin ko at ilulusot ko yung karayom dito sa hoop para mag-guide yung mga beads papasok dito. At eto na, to the rescue ang aking assistant. Mahalang rate nito, mahalang bayan. Maliit pa lang talaga siya. Mahilig na siyang sumali sa mga anik-anik ko dito sa bahay. Kaya ngayon, napapakinabangan ko na. So, habang ina-assemble ni Duda yung tassel at saka mga beads, ayan, ginagawan ko na ng layout kung saan ko ilalagay yung mga tassel pag tapos na niya. Pa-triangle kasi yung position nila. So, para masiguradong pantay yung pagkakalagay sa kanila, kailangan tahiin siya pa isa-isa talaga. Kailangan talaga ng mahabang pasensya sa mga ganitong design kasi aside sa meticuloso siyang gawin, matutusok ka pa ng karayom kapag nagkamali ka. Wala ka namang papagalitan, kundi sarili mo lang din. A few moments later. At natahi ko na nga ang lahat ng mga beads na kailangan para sa isang sleeve na cutie-cutie na pero may igaganda pa yan. Mga rhinestones yan na nabili ko lang din online. At syempre hindi sapat na may glue. Kailangan din natin tahiin para hindi yan siya malaglag. At eto na ang final look ng ating Filipiniana sleeve. O diba? Worth it ang pagkatusok ng karayom. Mas pinabongga na kasi siya. Abangan ang next part. Please like and share. Bye!